once again po dito sa Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glenna Fea Chulay. At pag-uusapan naman natin ngayon ang napapanahong sakit. Ito ba ay magiging susunod na pandemya? O nakakatakot kasi ayaw na nating maulit-ulit ang COVID days na mayroong lockdown. This time, nakakamatay rin, no? Maybe this time, yan ang uso ngayon. Pero sana naman ay matuto na tayo sa nangyari sa COVID. Kaya sana wag nang mangyari pa itong mga susunod na mga sakit. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Mpox, monkeypox. Ito ba ay sakit ng mga monkey lang? Hindi po, ito ay sakit rin ng mga tao. So, kumuha tayo ng isang resource person na nasa surveillance. Ano nga ba ulit ang ating tawag dyan sa surveillance team? Aalamin pa natin lahat yan sa ating guest ngayon na si Ate Ades Maria Lourdes Policarpio. Thank you po, Doktora. Doktora Glenna. So, good morning. Ate Ades, ano ulit yung iyong department? Good morning po sa lahat. Salamat po at ako po ay naimbitahan ni Doktora Glenna. Ako po ay isang nurse na disease surveillance po ng City Health Office 1 ng City of Santa Rosa. Ayan, kasi kailangan po ng surveillance talaga. Ito po sila rin ang nangalaga nung panahon ng COVID eh. Yes po, Yung Doktora. lahat ng mga sakit na mukhang nakakahawa, yan, sila ang nagtatrabaho dyan. So, tulad nga ng nabanggit natin, Mpox. Ang Mpox po ay actually nasa Pilipinas na. Ito ay dati nasa Congo lang, isang bansa. Pero nagsimula siya smallpox, ayan, mga pox. So, ito ay galing sa pox virus. And then, sa kakapag-travel ng mga tao, nabuhay ulit ito. Meron na to sa Congo, pero napunta na rin ito sa iba't ibang bansa. Actually, we have 120 countries na meron na nito ngayon sa panahon nating 2024. And around 100,000 na tao na ang infected at meron na ring ilang namamatay dahil sa sakit na ito. Aalamin lahat natin yan, ano nga ba ang protocols pag kayo ay merong sakit at meron bang ginagawa ang ating gobyerno ukol dito. At ang Mpox po ay actually ay isang contagious na sakit or infectious na sakit. Ito ay nakakahawa through sexual contact at yung close contact. Halimbawa, syempre kapag kausap mo palagi, ayan, may talsik ng laway. So, kaya natin nasasabing parang COVID din eh. Nung una, di ba, Ate Ades, ang COVID ay sabi pag naubo. Ay kasi dahil nasa within the perimeter, malapit lamang sa atin. So, ganun din po ang Mpox through the droplets na yung virus ay pwedeng masama at malagay sa mga surface tulad ng ating table. Tumalsik dyan na hawakan mo at ayan na. At ang pinaka-common po ay kapag sa body contact. Tama? Yes po. Oo, yung halimbawa na napadikit ka sa taong merong Mpox, yung kanyang sugat. At mula po 1 day, 24 hours pa lang ha, up to 21 days ang incubation period. Ibig sabihin, pwede po siyang makahawa within that period kasi doon lalabas ang simptomas. So, wag kang makampante na, 1 week na wala pa akong simptomas. Pwedeng after 21 days. So, ayan ang mga, ano pa ba yung mga simptomas aside from rashes? Yung pinaka-common, Ate Ades, yung lagnat, diba? Ano pa yung iba nating masasabi? Meron pong sakit ng ulo. Masakit ang ulo. Masakit ang katawan, yung mga muscles, yung mga laman ng ating katawan. Para lang din silang tinatrangkaso. Opo. Kaya, minsan sabihin, ubot sipon mo, yung pala may Mpox ka na. Pwede rin kasi eh. At ang pinaka-prominent dito, yung merong kulani
pwedeng magkaroon ng kulani sa may dito sa leeg, sa may singit. Sabi nga natin kasi pwedeng mahawa through sexual contact. So, ayan, kaya talagang mahirap. At syempre, kapag ang nanay ng anak, damay na rin yung bata. Yes po. Sa vertical transmission po ang tawag natin doon. So, kapag meron kayong isang pasyente sa bahay na may rashes, kasi ang qualification po namin na base sa webinar namin ay may fever plus any of the following. Ito ay merong pwedeng travel history na within the period of 21 days, pwede rin nagkaroon. Tapos, pwede rin siyang may rashes nga, may lagnat, tapos masakit ang katawan. Very typical kaya ang hirap mo siyang masabing mpox ka agad kasi malawak ang kanyang simptomas at pwede rin itong magmukhang measles o tigdas hangin or yung Rochella nga o kaya ay bulutong ang pinaka-common. Bulutong. So, ito ay ano nga bang kaibahan? Well, ang measles pwede ka, usually bata nagkakaroon eh. Yes po. O, bata. Kapag naman bulutong, any age pwede kang magkaroon. At bihira ang namamatay sa bulutong. Minsan nga talagang wala. Walang recorded unless lang po nagkaroon ng complications. But this mpox has actually, meron siyang 11% chance of death. Yan. So, Ate Adis, ano ang sabi nga pala ng WHO? Meron tayong ilang cases na all over the world? Meron po tayo sa sa buong bansa noong ay 15,600. Ngayon nagkaroon po tayo ng deaths na 537. Ito po yung sinasabi nga po ni Dr. Glenn na sa buong mundo po ito. Baka po kasi matakot po tayo, isipin po natin sa Pilipinas. Ito po ay buong mundo. Yun po. Ano pa yung ating cases dyan? Tapos, nung pong 2022, ay nagkaroon po tayo ng kasong 5 at noon naman pong 2023 ay nagkaroon po tayo ng kasong 4. Kaya siyam na po yung nakalipas na taon, 2022 and 2023, nagkaroon po tayo ng siyam na kaso. Dito sa Philippines na yan, no? Opo. Nag-uusapan Opo, natin. sa Pilipinas na meron po na yun. tayong active na 9 cases, ngunit confirmed na yung 9 cases Opo. na yan. Ngunit, ilan na lang ang ating active na ginagamot sa ngayon? Sa ngayon po ng 2024, sa kasalukuyang taon, ay mayroon na lang po tayong 3 aktibong kaso. Ngunit yung 3 aktibong yan ay pwede pang manganak ng manganak. Ibig sabihin, pwede pa rin siyang dumami, kaya tayo ay nag-iingat pa rin. Kasi, 'di ba, katulad ng COVID days natin, Ate Ades, 'di ba, yung may contact tracing, kasi importante, nagsimula yung case natin yan, yung sa isang pasyente na nagpa-derma. And then, hindi niya alam na may mpox pa siya. So, syempre, pa-check up siya dahil rashes sa isang dermatologist. And then, we are not really that knowledgeable pa sa totoo lang about mpox. Parang nung panahon ng COVID, tinukonsider natin yung simpleng ubot sipon, trangkaso lang siya, kasi hindi pa natin alam ng malawakan. Ganon din ang mpox, isa siyang bagong lumang sakit, ngunit ngayon lang nagkakaroon ng emphasis dun sa mga simptomas. And then, nagpunta sa spa. Etong pasyenteng ito, at siyempre, may exposure yung mga nasa spa. Kasi siyempre, umikot siya doon, nagbabad siya, nag-body scrub, lahat. So, lahat ng taong na kasalamuhan niya ay na-quarantine. Yan yung ating unang case ng mpox. So, ano pa yung ating masasabi? Eto ha, importante. Kailan ba natin masasabing may mpox? Yung case definitions natin. Hindi naman kasi pwedeng dahil may rashes ka na lang, mpox ka na kaagad. So, kailangan masasabi kang suspect. Naku, parang isang krimen. Isang krimen na suspect ka sa mpox kung ikaw ay may close contact
sa isang tao na may confirmed or probable pa lang na case ng Mpox within 1 to 21 days na merong pagsimula ng kanyang signs and symptoms. At meron siyang lagnat. Ano yung lagnat niya? 38.5 degrees Celsius. May sakit ang ulo, masakit ang katawan, masakit ang likod, nangihina. Well, parang talagang typical trangkaso lang. Or, meron siyang isang tao na may rashes, pero meron siyang kulani. Pwedeng wala pa yung fever Pwedeng kulani lamang or dun sa kanyang ari, merong rashes. Nako, hindi po hadhad yan, ha? Makakala hadhad lang siya. Ito po ay mga rashes na nagsisimula na actually mapula lamang. Talagang akala mo mga pantal lamang. At minsan meron din sa bibig. Nagkakaroon sila ng parang mga singaw sa bibig. At pwede rin silang magkaroon ng parang kapareho talaga ng bulutong. Yung nabanggit nga natin kanina. At marami pa kasing ibang klase ng rashes. Aside from bulutong, ito yung molluscum contagiosum. Actually, maalalaman nyo, ano ba yung molluscum contagiosum? Very common among kids yan. It's also a viral infection na bilog siya na parang kakulay lang ng balat. If you want to see what is molluscum contagiosum, you watch and subscribe to my YouTube channel, Glenna Fayap Chulay MD. Nandun po hanapin nyo molluscum contagiosum at paano i-address. Ibang-iba siya sa Mpox kung paano gamutin. So, as per WHO, hindi daw kailangan na mag-obtain ng negative laboratory results dun sa mga nabanggit nating mga simptomas para maklasify na suspect siya. If merong suspicion talaga ng Mpox or talagang dudang-duda na tayo na meron siyang Mpox infection, ay kailangan siyang magkaroon ng other co-infection na ma-identify pa. So, ayan. Ate Ades, meron pa isa. 'Di ba may suspect? Paano yung sinasabing probable cause or probable case? Isang kaso na medyo higher yung level. From being a suspect lang, magiging probable ka na. Meron kang unexplained acute skin rash, meron kang parang singaw sa bibig, meron ka ring mga namamagang kulani. At yung marami kang rashes din sa, pwedeng sa ari. And then, meron din, minsan sa may mata nagkakaroon din sila ng parang kuliti ang itsura. At pati sa may puwet, pwedeng magkaroon ng rashes. At eto pa, meron siyang epidemiological link. Ibig sabihin, may face-to-face exposure including sa healthcare workers. Mamaya alamin natin kay Ate Ades ano nga ba yung mga protocols natin para sa healthcare workers natin. And may direct contact siya, skin to skin or sexual contact. Pero yung unang case natin ay dito sa Calabarzon sa Batangas, inamin naman niya ng Batangas na nasa kanila yung unang case sa Calabarzon, isang bata pero wala siyang sexual contact, walang travel history, nagkaroon lang siya ng rashes and fever at eto na nga, dahil may exposure siya sa hindi nila maintindihan kung saan, maaring sa mall or sa iba pang lugar. So, yan nga po, na nabanggit natin, pwede sila maging probable or confirmed case ng Mpox kung nag-level up. From being a suspect, magiging probable case, and kapag na sinabing confirmed case, sigurado ka na, ay meron ka na kasing test na lumabas na tinatawag natin na DNA, viral DNA through a PCR test. Tulad rin ng ginagawa natin sa COVID. So, ayan.
So ano pa, pag sinabi natin close contact, ito yung mga nakasalamuha mo ng malapitan tulad ng health workers na merong exposure ha. At direct physical contact including sexual contact. Kaya ingat-ingat lang po sa mga unprotected sex sa panahon ngayon dahil hindi lang STD ang pwede mong makuha, hindi lang HIV, pati na ang Mpox. So, dumadami na ang pwede mong mahawang sakit. Kasama na rin dito ang mga herpes simplex, even bulutong pwede pa rin eh. At pwede ka rin magkaroon ng contact sa mga contaminated na gamit tulad ng mesa, beddings, o ayan na. Okay. So, discarded case. Ano yung diniscard? Ito yung suspect or probable case pero nag-negative. Nasospetsahan lang, napagbintangan lang. Pero mabuti na maging maagap tayo kesa sa mahuli. So, eto yung mga nag-negative naman sa test na PCR. So, Ate Ades, ano guidelines natin sa mga ating health workers? So, eto na po ang ating, simula po tayo sa general guidelines kasi iba't ibang klase po ng guidelines ang akin pong ibabahagi sa inyo. Una po yung ating general guidelines. Una po, all healthcare workers in all levels of care, both public, private, and local government units, yun po yung mga nasa LGU, shall adhere to the guidelines on the prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration for Mpox. So, ito rin po nung nakaraan nating pandemya ng COVID-19, ginawa din po natin to. So, nagsimula sa, yun nga po, sa prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration. Isa-isahin po natin. Ito naman po, susunod, all individuals are advised to strictly adhere to the minimum prevention precaution. Tapos next, all public and private health facilities and centers for the CHD or Center for Health Development. Reporting and referral system for the detection of Mpox and coordinate accordingly with the DOH. Through po tayo doon sa central office yung epidemiology bureau, and then yung ating regional epidemiology surveillance unit, and then yung sa atin po abot po yung city epidemiology surveillance unit, and then pati po doon sa ating mga barangays tulad po ng ginawa natin nung nakaraang COVID-19. So pattern na tayo ngayon. Opo. Yung katulad sa COVID, mula barangay, umaakyat sa CHO, umaakyat sa provincial, regional, hanggang sa national. Yun po. So, ganun pa rin po ang process po ng ating pag-report. And then, the DOH po or Department of Health shall continuously provide appropriate risk communication to the general public regarding the national situation on Mpox. Ngayon po, kung di po ba naririnig po natin sa lahat po ng balita, umaga, tanghali, gabi, patuloy pong ibinabahagi sa atin ang prevention o pag-iwas o kung paano maiwasan ang sakit na Mpox. And then, ito naman po tayo, dako po tayo sa specific guidelines. Prevention na po tayo. Standard minimum precaution. Number 1 po, avoid close and intimate skin-to-skin. Tulad po na nabanggit po yan kanina ni Dr. Glena sa kanyang nabanggit na mula suspect case, probable, and confirmed. So, sinaad niya po lahat. Makakakuha o ma-identify natin ang sakit na Mpox. And then, observe frequent and proper hand hygiene. So, tulad po ng dati pa rin, nung ating COVID-19, hindi lang po hugas kamay. Pwede pong mag-rub po tayo ng alcohol sa bawat mahahawakan nating lugar. So, kung ano po yung nakagawian natin noon na laging naguhugas ng kamay ng tubig at sabon po, hindi lang po basta babasain ng tubig. No po? Ayun, parang Ate Ades, practice lang yung COVID eh. Opo. parang may preparation yung mga standard of care natin na halimbawa paghuhugas ng kamay, pati pag-alcohol, yung parang paghawak-hawak natin kung saan-saan. Yan, katulad pa rin po ng sa COVID days. Yan. Actually, hindi lang po COVID o Mpox ang makukuha nating sakit
o maiiwasan sa pamamagitan ng paghugas ng kamay. Lahat po ng klaseng sakit na mga nakakahawa, kailangan po natin yan. Lalo po yung bigla-bigla na lang po tayong humahawak sa mukha. Kaya po ang nangyayari, bigla na lang nagugulat tayo, nagkakaroon tayo ng sakit. Kasi humahawak pala tayo sa ibang marumi, hindi natin alam, biglang hawak. Kaya po, hindi lang po Mpox o COVID-19, lahat po ng klase ng sakit ay pwede po natin maiwasan sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay. Yan, kaya napaka-importante ng hand washing. At saka, Ate Ades, yung beso-beso ngayon, uso na Ayun. talaga. Ayun, bumalik na naman. Kiss na lang tayo, or kung saan, di ba, yung elbow to elbow na lang. Huwag nang beso-beso kasi nga, dahil iniiwas natin pa rin mga sakit. Yun. Then, susunod po, ensure that objects and surfaces, yun nga po, nabanggit na rin ni Dr. Glena, yung mga bagay-bagay at mga lugar na inyong pinapatungan o hinahawakan na hindi natin alam ay kontaminado na pala ng virus. So, hindi natin alam kasi hindi natin alam baka nakakasalubong na natin yan. Sa mall, di ba, yung common, halimbawa sa mall, meron na pala dyan na napahawak dun sa kanyang balat, tapos sinawak niya dun kung saan-saan, sa doorknob, especially sa CR, ganyan. So, hindi natin alam kaya napaka-importante pa rin ng alcohol. Yun. Then po, sunod po, avoid contact with animals, particularly yung mga mammals. So, ayan, di ba? Saan po ba nagmula ang Mpox? From the word na monkey. So, yun po, ano pa sa Tagalog ng monkey? Unggoy. Unggoy. Naku, paano kung unggoy yung... So, that may carry the virus. So, po pwede pong iyan ay, yun po ang talaga, hindi po natin alam, okay naman yung unggoy namin, okay naman yung alaga namin. Hindi po natin masasabi. Kaya po, lahat po ng mga ganyan ay hindi po ipinapayagang alagaan sa ating bahay. Yes. Po. Sa panahon noon kasi talaga, yung Mpox, nang galing yan sa unggoy. Yung transmission niya noon, animal to animal. And then, nag-mutate yung virus hanggang sa naawa na rin yung mga tao. Kaya po yung hindi lang po sa tao yung mga rashes na yan. So, pati din po yung unggoy po pwede magkaroon ng rashes. So, nakakatakot po kung isa nga pong makita natin na isang unggoy, merong rashes. Ano kaya yung monkey, no? Makita natin yung unggoy, tapos puno siya ng parang itsurang bulutong, no? Parang nakakatakot talaga. Actually, sayang unggoy or monkey, napakaraming sakit nating nakukuha dyan. Mula pa nung una na, hindi po ba nyo napapansin, lagi na lang galing sa unggoy. Lagi na lang galing sa unggoy. Tapos yung sinasabi yung tao daw, sa evolution galing din sa unggoy. So, pero that's part of science, sa evolution. So, next naman po yung household members. Ito po yung mga membro ng ating pamilya. And person caring suspected, yung po nabanggit kanina, suspected, probable, and confirmed ng cases ng Mpox are required to practice uli yung ating proper hygiene. So, lahat po, hindi lang nga po humahawak. Kahit po hindi humahawak ng pasyente o hindi nag-aalaga, kailangan po natin panatilihin ang paghuhugas ng kamay. Kasi isa po to sa tinatawag nating universal precaution. Yung paghuhugas ng kamay, ang pinakamahalaga po sa ating lahat. Then, ang susunod po, yung mga activities such as yung drying, dusting. Ito po, ang sabi po, pag daw po, meron daw po isang tao o isang infected na Mpox na nga po sa isang kwarto, bawal pong magwalis. Kasi Ayan. po, lumilipad po yung mga particles. Kaya dapat po, ang nire-recommend po dito ay mag-mop na lang po ng basa, ng may sabon or may bleaching reagent po. Clorox, Yun, sample po yun. Kasi, eto kung sabi nila, kasabihan, pag namatay, bawal magwalis. This time, pag may sakit pa lang ng Mpox, bawal magwalis sa loob ng kwarto niya kung saan siya nandun. Ang pwede lang ay mag-mop ng merong, syempre basa yung mop Basa, na may merong sabon. Kung ayaw mo ng sabon, Clorox mo siya, yun ang imamap mo para dun didikit at siguradong patay ka agad yung virus. So, hindi lang po yung ating sahig, kundi po yung ating mga wall. So, pupunasan. Siyempre, ang maglilinis ay siguradong nakasuot po ng PPE. Yun po yung ating
yung tulad ng mga gloves, dapat po naka-gown. Yung kung nakikita nyo ng panahon ng COVID, yung panahon kulay ng blue. COVID. Sabi ko sa'yo, Ate Ades, practice na lang yung COVID eh. Opo, kumbaga paulit-ulit dapat gawin na rin natin talaga ang routine. So, wag po nating isipin na nag-iinarte po yung mga health workers. Pero totoo yan. Yun So, po ay parang talagang yung- kailangan nating gawin. Ate Ades, yung ating mga damit noong panahon ng COVID, yung mga bunny suit natin, hindi siya nabaliwala. Parang meron siyang second round ngayon na pwedeng gamitin, nababalik sa uso, yung mga PPEs natin. Parang hindi na yata tayo makakaalis yun sa pagsuot ng mga bunny suit na yun. Yung nakita, Oo, tinatatakutan kami noon pag nakasuot kami ng ganyan. Oo, parang kapag naglalakad na, tapos may dadamputin, naku, kinakatakutan Yun. na. Pag pupunta kami sa bahay-bahay, may dala kami ambulansya, naka-bunny suit kami. Nagsasarahan na ng pinto yung mga tao, bintana, kinatatakutan kami. Yun. Para So, tayo, at least ngayon, medyo natanggap nila, hindi na sila masyadong takot. Although, nila yung mga prevention. Yeah, naintindihan na nila ngayon. Naintindihan nila na Kaya ngayon. na-practice lang yung COVID eh. And then, susunod po yung ating po mga dishes o yung mga platong ginagamit, mga eating utensils. So, tulad pa rin po uli ng COVID-19, inuulit ko po, bawal po uli ang sharing. So, kung sa kanya lang po yung ginagamit, sa kanya lang po yun. So, yung sa kwarto niya, siya lang din ang maghuhugas, iiwasan po natin uli ang ma-expose po yung mga non-infected. Ibig sabihin po, yung mga walang sakit. At saka during parties, no, Ate Ades, kasi paano kung nandun siya sa incubation period na wala pa ngang symptoms pero nagsisimula na yung pagdami ng virus sa kanyang katawan. During parties, importante pa rin na meron tayo mga serving spoon kasi nga baka meron ka palang kasamahan sa opisina o kaya sa pabrika na nakikain ka tapos yung pala meron ng virus o mahirap din, damay ka na. So, hindi lang po ating eating utensil. Siyempre po, yung mga damit na isinuot o mga beddings na ginamit ng ating infected person, yung ating mga confirmed case. Kailangan po siyang tulad po uli ng COVID-19, bukod po itong inilalabhan. So, isinusok po ulit ito sa sabon na merong bleaching reagent po. Yun po ang kung itatanong po ninyo, 10% pa rin po or 1:10 pa rin po ang sukatan ng ating bleaching Linawin reagent. natin yung 1:10, halimbawa, may isang balde kang tubig, tama ba? Isang baldeng tubig, ilang percent yung 10? 10% po. Halimbawa, ang isang baldeng tubig ay 10 litro. Oo. Ilan po ang 10% ng 10 litro? Di ba? Isa. So, 1 litro po ang ilalagay ninyo doon sa balde. Siyempre, yung 10 litro, medyo malaki-laki na po yun. Oo. Almost, yung talagang malaki na yun. Baliitan natin. Sa 1 litro ng tubig, so ilan ang 10% nun? Ito ay around 10 ml, 100 ml. So, 100 ml ng Bleaching bleaching reagent. ang inyong ilalagay. Ano ba yung mga bleaching? Yung mga Clorox. Yon. Hindi lang pong pangpaputi ng damit yan, pang-disinfect din siya. So, ito po uli, nagbabalik uli. All inbound and outbound international travelers shall be aware of risk and prevalence of Mpox transmission in the destination country and adhere to health protocols. Ito po yung tulad po ng dati uli nating ginagawa. So, ang umaalis, ang dumarating, so kailangan nilang mag-fill out o magsulat sa ating mga health declaration na dapat po, sana naman po, pakiusap po natin sa lahat. Magsabi po tayo ng totoo. Yan, Kasi po, kailangan. bandang huli Honesty. po, tayo rin po kasi ang namumroblema. Hindi po tayo nagsasabi ng totoo na nagkaroon na po pala ng lagnat o meron po, na po pala tayo nararamdaman, nakahawig po ng Mpox, atin pong itinatago. Kawawa naman po kasi ang ating makakasalamuha. Ngayon, kayo din po, yung ating pamilya, uuwi po tayo sa ating pamilya na hindi nyo po sinasabi ang katotohanan na meron na palang sintomas. Yun nga, mahirap. Alam mo talaga, it's better to be honest. Tapos natatakot kasi yung iba na baka ma-stigma, ulit ma-isolate. Pero
social responsibility na po yan. Kaya nga kumalat ang COVID noon kasi ang dami pa rin nagsisinungaling. Sa panahon natin ngayon, magtulungan na tayo para wag naman kumalat ang iba pang mga sakit. Yan. Next po, all healthcare personnel, ulit, in public and private. So lahat po ito, facilities and medical transport vehicles are required to adhere the infection prevention control measure of the facility. Ulit po, inuulit ko po, magsusuot po tayo ng PPE. Kung ano po uli ang nakita nyo po ng panahon ng COVID-19, ay yun rin po ang isusuot na PPE. Yung makikita nyo, yung naka-bunny suit or gown na kulay asul, nakatakip ang ulo, nakatakip ang mukha, naka-face mask na, naka-face shield pa, and then naka-gloves pa. Yan. So, yun po yung mga PPE natin tinatawag. At hindi lang po basta-basta face mask ang ating isusuot, yung mga nag-aalaga. Siyempre po yung tinatawag po naming N95. At po yung N95 na yan, meron pa po kaming pag-aaral dyan, yung aming fit testing. Hindi po basta-basta kami gumagamit ng N95 kasi may kanya-kanya po sukat. Halimbawa, ako po, yung mukha ko ganito. May sukat po ako. Ngayon, kung halimbawa medyo malaki ang mukha ko, siyempre kung ano po yung natatamang sukat. So, meron pong fit testing. Ako kasi yung maliit yun sa akin. Sa akin kasi medium. Akin ang small size talaga. ko. Tapos kailangan kasi pag yung mga N95, talagang fit na fit yan. Walang makikita kang butas dito sa side, ultimo dito sa ilalim. Wala talaga. Nilalagyan pa nga po namin ng tape yan. Ganun po kami lahat may tape pag-iingat. kasi pag po napasukan, nagkaroon ng space, pwedeng doon pa rin pumasok. Yun. And then, lahat po ng aming gagamitin, pagka po kami ay makikisalamuha sa isang infected person, yung po lahat na yun ay itinatapon namin. Pero meron kaming tamang papamaraan ng pagtapon. Yun po. So, disposable po yun. No? Hindi po namin yun Hindi po nire-reuse. recycle ha. Talagang tinatapon po yan at merong tama kung saan siya itatapon. Hindi po yan basta-basta basurahan. Yun. So, yun na nga po, nabanggit ko sa lahat po ay disposable. Then next po, all healthcare workers, including non-health personnel delivering clinical environmental services, ito po yung mga housekeeping, janitorial, shall perform appropriate disinfection and cleaning, wear complete and appropriate PPE, and observe standard protocol. So, yun din po. So, wala pong pinipili ang lahat po ng mga personnel na nangangalaga, kahit po sila ay naglilinis sa isang health facility, ay dapat po silang magsuot ng tamang PPE or yung ating mga, yun nga po, inisa-isa ko po, mula po sa ulo, yung ating mga head cap, and then yung ating, nakikita nyo yung face shield, tapos may goggles pa kasi iingatan natin yung ating mga mata. Kasi nabanggit nga kanina, pwede yung mata natin magkaroon din ng Mpox. Yun. So, yung nakikita nyo noon na talagang balot na balot kami. So, ganun pa rin po. Eye goggles, tapos yung face mask, and then naka-bunny suit, tapos naka-gloves po, pati yung ating hanggang paa. So, meron din po tayong mga sinusuot na cover po, foot cover po, para po at least yun po, ma-expose, dinidispose na po namin yun. Actually, tawag na nga sa atin noon mga astronaut. Yun, astronaut po talaga ang tawag. Kaya, nako, grabe po ang pawis. Pero tinitiis namin po just to protect ourselves po. Yun po. Kasi kung di namin po protektahan, sino po mag-aalaga sa mga may sakit? Ayan. Yun po. Then, dako naman po tayo sa specific guidelines. Ito po. Actually, nabanggit na po ito ni Dr. Glena kanina. Ito po yung mga acute unexplained rash, yung mucosal lesion. Ito po yung kulane. Tapos, ito po yung sa particular sa mga tao po. And then, yung people po reporting contact with individuals who have similar rash. So, yun nga po, nabanggit na rin kanina. People reporting sexual contact with the same sex on or with multiple partners. So, ito po, Maging medyo honest, isigit. ha? So, kailangan po to. Tapos, within the last, ito nga po. So, mag-isip-isip na po tayo. The last o nakaraang 21 days. Kung marami ka naging partner within 21 days, isipin mo, dapat pala every may sexual partner ka, maglista ka muna. At yung address, contact number, kasi nga, importante sa Opo, contact, kasi- contact tracing yan.
Yun nga po. Kaya po kahit naman po, hindi naman po, ito naman po ang pagkakaiba po ng COVID. Ito naman po, kung sakali naman po ay hindi nyo alam na yun palang taong naka-sex contact ninyo ay infected. Tapos biglang nalaman nyo na lang ilang araw, yun Meron pala, ka na. meron pala siya. Oo. Or kaya ikaw. Kaya iyan po, 21 days din po kayong magmo-monitor ng sarili ninyo. Yes. Pero hindi naman po kayo ikukulong. Nakatulad Oo. po dati, kinukulong po natin yung lahat po ng mga close contact na tinatawag. Oo. Ito naman po this time, habang wala pong sintomas, hindi po namin kayo ikukulong o hindi po natin ikukulong ang ating sarili. Yun Ikukulong lang lang po ang talagang sinasabi ko. Ito po yung isolation. Isolation. Opo, yes. kasi po kailangan po natin na talagang yun po talaga, sanay na naman po tayo dyan sa mga pagkulong o pag-contain po. Kasi kinukontain po natin yung virus na iniingatan po nating makahawa pa sa ibang tao para wag na po lumobo ang mga kaso. Oh yes, totoo yan. Prevention pa rin tayo. Yun po. Tapos po, people reporting travel history to countries with reported cases and outbreaks of Mpox in the month before illness onset. So, ito pa rin po. Kaugnay pa rin na yun. Kaya kailangan po tayo magsabi ng totoo. So, ulit po, yun naman pong ating mga tawag dito, yung mga sign and symptoms naman po ay nabanggit kaya hindi ko na po tumapag. Then next po, all public and private healthcare providers, public health authorities, points of entry. Ito po, pinaulit-ulit ko po. Disease reporting unit, institution, offices, shall notify. So, yung ating po uling mga, kung halimbawa nagtatrabaho po sa mga kumpanya, kailangan po, meron naman po tayong mga clinics doon. Dapat po, responsibilidad din po nilang i-report po sa ating mga health facilities. Kung meron nakita silang mga symptoms. Mga symptoms na nabanggit. So, tulad po ng dati, tatawag lang po kayo kung saan po kayo nasasakop na bayan, tatawag po kayo sa ating mga Yung dati health yung offices. tinatawagan for COVID, sila pa rin. Sila pa rin. Kami pa rin po yun. Wala pong nagbago. So, ganun pa rin po ang proseso. I-report ninyo, tulad ng dati, hihingin namin ng buong detalye ng taong sinususpetsahan natin. Yes. Yun po yun. And then, yun naman pong samples or specimen, yung kinuha po natin doon sa taong sinususpetsahan po natin, yun, ay shall be sequenced by RATM naman po. So, RATM po kasi ang isa po sa ating Pinakamalapit yan. pinakamalapit at meron pong Facility. tawag dito, meron silang Machine. o sila lang po ang authorized na magkaroon ng confirmatory test, which is the PCR, tulad po ng dati. Pero hindi po yan yung swab sa ilong. Ito po ay sa balat, sinaswab, o di kaya ay dun sa genital area kung saan merong lesion. Kasi sa dugo, hindi naman siya agad na detect eh. So, talagang sa balat, hindi na katulad dati, ilong mo yung kukot-koten. Yan. So, ito naman po yung isolation and quarantine. Nabanggit ko po kanina na ang close contact shall be monitored or should this pwedeng self-monitor, hindi na po kami. Pero po pwede nyo rin po ay ako ay na-expose doon sa taong nagkaroon na pala after 3 days, na pala siya, may Mpox na siya. So, ako po ay tumatawag po sa inyo. Ngayon, ako po ay magpapamonitor. Ano po ba? Pwede po, wag po kayong mahiya na tumawag po. Huwag po mahiya kasi Huwag po mahiya. actually, tutulungan naman po kayo at Opo. dahil delikado po ito sa mga immunocompromised pa din. Dahil baka po magkaroon ng mga complications tulad ng encephalitis, umaakyat po kasi yung Mpox virus na nagkakaroon ng komplikasyon sa brain. Namamaga yung brain, nagkaka-pneumonia, nagkakaroon ng sepsis o kaya kumakalat po sa dugo yung virus na nagtuturn to bacteria. Kaya po yan yung mga iniiwasan po natin, especially to those na immunocompromised. Ayan. So, itatak po natin sa ating isipan, 21 days po. Masabi, ay, ang tagal. Talaga pong ganon. 21 days po ang na-close contact o yung pong mismong infected ng Mpox ay 21 days. Hanggang sa, minsan lumalampas sa puy, hanggang sa talagang totally ma-healed po ang mga rashes ng Kailangan infected. tuklap na yung kanilang mga scabs, yung langib, at may bago ng balat na tumutubo bago po sila maklear. Ganon din po ang sa bulutong. Kung kailan pwede na silang lumabas, kasi hanggat po langib pa rin po yan, pwede pa rin sila maka-infect.
So ulit po, eto na naman po, masasawa kay regularly practice uli ang hand hygiene tsaka yung ating respiratory etiquette o yung pag-ubo. Yung itunuro po sa atin, hindi po tayo basta ubo ng ubo. Oy, ganun. Kung wala po tayong panyo o tissue, pwede pong yung ating kwelyo, gaganyan, dito po tayo ubo. Para po, dito po kayo uubo. Oo. So, ganun po. Wag po yung kamay. Kasi po, ang kamay po kasi, pag inubo tapos hahawak niyo sa lamesa, sa table. Naman, yung kanilang pag-ganon, di ganon din yun. Paano pag bigla may humawak sa braso mo? O, yan. Kaya po, ang pinaka-safe niyan, Kung yun na wala, lang pong, sa damit. yun na lang Sa pong loob. ating damit sa loob. Doon po tayo uubo. Yun po yung, kung talagang wala kayong tissue, wala kayong panyo, wala kayong, lahat, yun po ang kailangan natin gawin. Tapos, yun nga po ulit, avoid physical contact with the person who are immunocompromised. Nabanggit na rin po ni Doktora. Yung mga buntis, ingatan po natin, Yes. lalo na. Yung mga bata, kasi sila po yung mga vulnerable o madaling kapitan. Kasi mga bata, Matatanda. buntis, matatanda, May sila po yan. diabetes, may cancer, May may, mga kidney sakit. disease, mayroong hypertension, obesity, kasama rin dyan. Yan, parang kasama ko doon. So, yan po. So, next po, asymptomatic contact po who adequately and regularly monitor the status can continue routine daily activities such as going to work and attending to school. So, yun naman po. Meron nga pa tayong tinatawag na self-monitoring. Then, hindi ko na po banggit. Susunod naman po, yung ating decision to isolate and monitor patient at home should be made on case-to-case basis po. So, nabanggit na namin to po kanina, kung sakali nga pong close contact, pwede naman pong pumasok. Basta yung May monitoring sa sarili. Pero once na nagkaroon po tayo ng sintomas sa mga nabanggit, ay mag-report po tayo at i-isolate na po ang ating sarili. Ikukulong na po natin ang ating sarili. Provided, tulad po ng dati, kung yan naman po ay mild, kung meron pong sariling kwarto, may sariling CR, doon lang naman po kayo. Hindi po naman namin kayo kukunin o dadalhin sa amin. Katulad dati na kinukuha para ma-isolate talaga. Pero sana po this time nagkaroon na po sana tayo ng aral na talagang ang lahat po ng magkakaroon ng sintomas ay ating pong i-isolate o ikukulong po. Ayan. Nako, Ate Ades, ang haba ng ating mga gusto pang i-discuss, kaya lang kulang yung oras natin. Pero kayang-kaya nating ibigay sa kanila ang lahat ng impormasyon. So, as for the treatment, ano ba ang pwede nating gawin? So, ito naman po, supportive lang po. Kung meron pong lagnat, gagamutin natin lagnat. May kirot, gagamutin natin ang kirot. O yung pangangate. So, gagamutin natin, bibigyan ng para sa kate. Pero pwede pong maligo. Yan ang sinasabi namin palagi. Pwede pong maligo kay bulutong pa yan, kay measles yan. Pinapapaligo po namin. Pinapaiwas lang sa malalasang pagkain para wag lang madagdagan yung pangangati. Pero hindi yung malalasang pagkain ang naging dahilan ng sakit nyo po. At sad to say, wala pa pong gamot sa Mpox. Tulad dati ng COVID-19, hanggang ngayon, wala pa rin tayong gamot para dyan, kundi palakasin ang ating resistensya lamang. So, ito na po yung recovered na po, reintegration na po. Ito na po yung pagbabalik ng mga na-infect. Yung mga na-infect, babalik sa trabaho. So, ulit, clearance syempre. To work, kailangan po, galing po sa attending physician. Ano po? So, kung meron po nag-monitor, bibigyan pa rin po kayo ng quarantine, pero dapat po talaga ay meron po kayong clearance from the doctor, attending physician. Kahit naman po sino na doktor, hindi po tayo mamimilian kung saan po kayo nagpakonsulta dati, pwedeng sa kanya din po kayo kumuha ng clearance. Yun po. So, ulit, yung provide mental health, psychosocial support, strategies to affect individuals to ensure their overall well-being during and after recovery. So, kasama yan doon sa ating mga attending physician. And then, last na po, eto na po. Ulit. Kapag namatay, anong mangyayari? Yun nga po may namamatay rin po sa Mpox. Kaya po tayo ay seryoso sa pagdidiscuss ng sakit na ito. Eto po, tulad po uli ng ating COVID-19. Ganun pa rin po. Pag namatay, libing po kagad or cremation. So, wala pong imbalsamo, libing po kagad pagkamatay. So, tulad ng dati, hindi na po natin makikita o malalapitan ang namatay sa
infected na mpox or confirm. Maraming salamat Ate Ade sa mga impormasyon na binigay mo paano pagre-report. Again, ang bottom line po niyan, palakasin ang ating resistensya. Kung merong lagnat, rashes, ay magpa-check up na kaagad-agad. At huwag pong matakot na ma-isolate kasi iba naman po yung isolation ng COVID-19 noon at sa ngayon. Pero importante pa rin ang isolation upang wag tayong sabog ng lagim at wag na po itong mpox na maging panibagong pandemya kasi po, nakakatakot po talaga yung rashes kapag nakita nyo ang lalaki, mas malalaki pa siya sa bulutong. So, ayan, maraming salamat Ate Ades Policarpio sa inyong Maraming oras din na salamat yun. po, Dr. Glena, sa inyong pag-imbita sa akin dito sa inyong istasyon ng radyo dito sa Biñan. Maraming salamat po. Ayan po, again, palakasin na ating resistensya, yung pagpupuyat kasama sa pagpapalakas ng resistensya yan kaya iwasan ang laging napupuyat sa mga gadgets, mga kabataan, hindi po exempted ang ating mga bata dito sa sakit na mpox. Again, kung gusto nyo pa ng more health information, please subscribe to my YouTube channel, Glena Fea Chulay MD, para po mas marami pa kayong mga sakit na matututunan at paano iwasan ng mga ito. So, again po, hanggang sa susunod na episode, bantayan natin ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan. Salamat po.